Yung pagpunta ko noon, ang bugok na BBM, ay may nais silang gawin. Ito yung kung paano bubuksan ang mga account na nakalagak sa 1MDB. At ang kanilang gagamitin ay si Jolo na matagal nang sinasabing nagtatago na nahuli kuno. Nagtago yan sa Macau noong ko pa sinasabi Pagkatapos ayaw naman nilang pansinin. Ang sinasabi nilang forum ay dadaluhan kuno ng mga ASEAN, pagkatapos GCC countries at China. Ay bakit kasama ang China dito? Di naghahabol sila ng kayamanan. Gusto nila maangkin. Pagkatapos yung deuterium, gusto naman maangkin ng mga Amerikano. Putangin na talaga ang buhay na ito. Ang mga kasapi ng GCC ay Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na pawang may investment ang Petronas. At gaganapin ito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Mga bansang nakinabang. Malaking pakinabang yung mga kwan na yan, yung China at saka yung GCC. Nais ko lang umpisa na ang talakayang ito sa awit 18:30. Ang dakilang kaligtasan ibinigay niya sa kanyang binhi, at ang pagpapakitang kagandahan loob sa kanyang pinahiran ng langis kay David at sa kanyang binhi magpakailanman. Pero itong kwan na ito hindi naman ito yung binhi ni David ay si Jesus Kung tawagin ko dyan Black Jesus yung Black Nazarene. Sino nakakaunawa na ang binhi ay isang talinghaga? Ito yung salita ng Panginoon na nakabatay sa salita ng katotohanan. Yan ay makikita doon sa 1 Juan 5:1-8 na nagsasabing ito yung naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo. At ang pangyayari ay ganito. Nang makita nilang patay na si Jesus, yung kanyang pagkapako sa krus, nakalugay-gay na yung kanyang ulo, ay hindi na nila inumog ang kanyang hita. Gayunpaman, may isang kawal na pinalagpasan ang tagilera ni Jesus ng sibak, at lumabas doon ang tubig at dugo. Ito yung makikita mo sa 1:19-33-34. Di nangangahulugan, matagal na nandito si Jesus. Ay ba inaantay nyo? Kaya nga ang simbolo ng tubig ay yung matandang tipan, samantala yung dugo ay bagong tipan. Maliwanag na, matagal na talaga nandito. Ito nga yung Biblia. Mabuti na lang nakapako siya kung yung kamay niya tsaka yung paa niya Kung hindi, baka pinagbabatukan kayo, pinagsisipa kayo dahil sa inyong mga kamangmangan Ang Espiritu ang nagpapatotoo. Talagang sisipahin pala kayo Sapagkat ang Espiritu ng katotohanan ay katotohanan. May tatlong magpapatotoo. Ang Espiritu, tubig at dugo. Ang tatlo ay magkakaisa. Gayunman, may ikatlong, kaya lumalabas, may ikatlong tipan. Nasaan ang kaalaman ninyo mga kwan, mga religion, ang tatangan ninyo. Ayan maliwanag yan Ang tatlo ay magkakaisa. Ano yung ikatlo na yun? Kasi doon nakabatay yung kanyang kaharian at kanyang katwiran Kung ano nangyari noon bago nalalang ang mga tao. Yan makikita ninyo doon sa Mateo sa 6:33. At pag sinabi that ang lahat na yan ay dadagdag ko sa inyo. Kaya yung na yan kulang yung kautosan. Kaya yung kanan
nakaganon, ay yung kanan nakaganon. O na dahil apat at ganun pala, apat at saka anim. O kung nakaganon, di walang timbang, hindi timbang. Kaya nakabatay din dyan yung mga pagbubukas ng kayamanan. Mga tanga-tanga ito eh. O Kinhilen, ang laki mong tanga. Bartolina, abuti mo sa akin, maski na ikaw lidimin. Kung makapagsalita kayo, makapaglait kayo sa akin noon. Ngayon, pag kayo linait, galit kayo. Kaya ito yung ikatlong tipan, kung ito eh. Narito, aking sinusugo ang aking sugo. At siya ay maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito siya ay dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O, kilala ba ninyo yung Panginoon ng mga hukbo? Kayong mga religion. Ang kinukuha lang ninyo, yun nalalaman nyo. Pero yung ibang talinghaga, wala kayong alam, mga bobo kasi kayo eh, mga tanga-tanga. O, ng mga religion, mga ngaral. Anong laking tanga nyo? Wala kayong ginawa kundi mag-scam. O, putang ina nyo, mga magnanakaw. Diyos na nga, nanakawan pa ninyo. Kaya nga, hindi panganganak yung darating, kundi magsasakatawan tao. Yan, maliwanag yan, magsasakatawan tao siya. Kaya mapalad kung sino yung tao na yun. Hindi, wala nakakaalam. Kasi may mga palatandaan lang. Kaya lang, hindi ko sasabihin na bahala kayo maghanap ng mga religion. Mga bobo naman kayo eh. Gamitin na naman ninyo, yung ipapangaral na naman ninyo, yung mga narinig ninyo sa akin eh. Pagkakaperahan na naman ninyo. Ngunit sino makakatahan sa araw ng kanyang pagparito? Ayan na nga. At sino tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat parang apoy namang dadalisay at parang sabon ng tagapagpaputi. O yan sinasabi kong siya ang nakasunod sa akin. Pagkatapos sasabihin ni Lady Min, ako daw yung tanga ka, gago. Matagal ko nang sinasabi yan. Palibasa ikaw, wala ang alam mo. Ang hawak mo ay mga anting-anting, mga sabit-sabit. Ay ako, walang sabit-sabit. Ngayon, kaya ikaw, binhi ni Satanas. Kaya nga sabi, yung nagsisibulong, bulong-bulong siya noon. Ganon. Sino ngayon ang Panginoon ng mga hukbo? Siya ang hari. Itong na ito, yung tipan ng inyong kinaliligayahan, itong na ito tsaka na lang natin ito muna. Yung tipan na inyong kinaliligayahan, yan makikita nyo sa Malakya 3:1 hanggang 2. Malakya 3:1 hanggang 2. Pagkatapos, sasabihin pa ng iglesia, huling sugo daw si Felix Manalo. Kalaking tanga ninyo mga kasapi. Mga tanga kayo mga bobo kayo, mga kasapi. Hindi ninyo, kaya pala ayaw nyong pahawakin ng mga Biblia, yung mga kasapi nyo, baka matagpuan yung katotohanan. Tanong-tanongin yung mga ministro nyong mga tanga, mga gunggong, paano yan ngayon? Ang gagawin nyo? Kaya sakit ng ulo ninyo yan ngayon. Kaya sasabi huling sugo, putang ina, kupal mo, Felix Manalo. Hindi na kayo nahiya, pinagmamalaki ninyong huling sugo. Pagkatapos ito si Kibuli, sasabihin naman niya, pag-aari niya ang kaluluwa ng mga tao. Bakit ka natalo? Gago ka. Ang laki mong tanga, kaya ka natalo. Kaya ganyan. Ngayon, sino ang Panginoon ng mga hukbo? Maliwanag yan. Mabigat yan. Siya ang hari ng kalwalhatian. Kaya nga, mabigat Ngayon, sino ang ahon sa bundok ng Panginoon? Ito nga yung bundok na Sion, yung inaayos namin ngayon.
Sino ang tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na kamay at may dalisay na puso, na hindi mapagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan, at hindi sumusumpa na may kabulaanan. O itong mga religion, nagsusumpa-sumpa ito ng mga kabulaanan. Nako, diyan kayo matakot ngayon, kaya wala kayo. Ako nga eh. Kaya nga sinasabi ko, nagpalabas na ng yung espiritu ng katotohanan, nagpalabas na ng mga divine law. Pero hindi ninyo pinapansin. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. May vision yon, may mission, may vision. Kaya paano kayo tatanggap ng biyaya? Gusto lang ninyo biyaya, puro biyaya. Yung magbibigay, hindi kayo nakakasunod sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kalooban. Paano kayo mabibiyayaan? O, puro kayo mga siraulo, o mga matatakaw. Kaya ganoon. Kaya nga, siya ang tatanggap ng pagpapala ng Panginoon at katwiran ng Diyos ang kanyang kaligtasan. O, paano kayo ngayon maliligtas? Paano kayo maliligtas ngayon mga iglesia? Mga siraulo kayo. Kasi may nag-imbita sa akin. Kung sakaling maparaan daw ako sa kanilang dako, yung probinsya nila, naman daw. Dumaan naman daw ako sa kanila. At pakiusap niya sa akin. At may binigay siyang tanda sa akin eh. Ito yung 133, kilometer 133, pagkatapos may excess na 335. Ayun, pinag-aaralan ko ito kasi matagal ko nang hinahanap itong na ito, baka ito yung kasagutan kako. Kung ito nga ang kasagutan, kailangan misyonin ko dahil ito na lang ang hadlang eh. Kasi nandito yung napakahalagang bagay eh. Kaya nga sa aking pagninilay-nilay, kailangan malaman ko ito. Kaya kailangan kong misyonin ito. Sapagkat ito ang kasagutan ng mga nagnanais sumadlang. Ganito ang sabi kay Daniel. Yumao ka sa iyong lakad, Daniel. Ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Nasa panahon na tayo, nasa huling panahon na tayo, di kawakasan na. Kaya nga, kailangan na ito. Kaya yung yan, in-interpret ko ito 133 tsaka 335 eh. Pero hindi ko na kailangan dahil nandoon sa sulat ko yan eh. Nandoon sa sulat ko, hindi ko dapat sabihin na yan eh. Kaya marami ang magpapakalinis pag nalaman nila ito. Marami din magpapakaputi ng kanilang damit at magpapakadalisay sa kanilang puso. Ngunit ang masama ay gagawa ng kasamaan at wala sa masama ang nakakaunawa. Mga bobo nga eh. Di masama yung mga religion, mga namumuno, mga pare, mga ministro, mga ngaral, mga bobo. Sila masama. Kaya yung balak ni na BBM, sa halip na mag-file na ako ng restraining order, kasi nahirapan ako eh. Dahil sa mga gawain nila eh. Dahil, mantakin mo, doon pa lang sa Swiss Embassy, hindi na ako makapasok. Noon pa yan, nung unang sulat ko, yung kay Axel Weber. Kasi doon kay Axel Weber, kailangan interpretin mo yung pangalan niya eh. Kaya dito din, kailangan na, kabatay yan sa, nakabatay yan sa, yung Weber, Axel, alam mo yung Axel, yung sasakyan, Axel yon. Pero, may ibang kahulugan yung Axel. Sa mechanical kasi may may ibang term yan eh. Ito yung journal. Ngayon kung journal, di gagawa ka ng sulat. Kaya nga doon ko nahuli yan. Dahil yung Axel Weber. Ngayon, yung Weber ay yung sapot yan. Yung sapot ng gagamba. Kaya nga ang tawag ko dyan, Spider-Man. Si Axel Weber. Sinulatan ko. Pinaliwanag ko.
Pagkatapos ng kwan, antimano, sarado ang IMF po. Kaya yan ngayon, dahil yan, hindi na ako makapasok dyan. Dahil pagpunta pa lang doon, may nakabantay na doon. Anong sasabihin nung kwan? Oh. Dahil nung tumawag ako doon, kung kwan, yung sa LBC na pinadalan ko, ay sabi sa hindi daw nila kilala yung tao na yun. Samantala yun ang ambassador, hindi nila kilala, hindi nangangahulugan, talagang hinahadlangan nila. Kaya yung mga Marcos na yan ang gumagawa ng paraan pang wag na makuha ito. Kaya yan ngayon ang ginagawa nila sa Malaysia sa pamamagitan ni Jolo. Yan Jolo na yan ang nagpa-facilitate, mapadali ang pagbuo ng 1MDB dahil binigyan na ng authority nung yung namatay na Queen Elizabeth, yung gaga na yun, na mai-transfer sa Shell account o Lux account yung kung na yan, may transfer muna doon sa Shell company. Yung company hindi gumagana, yan ang kwan nila, yung mga hulog. Kasi ang kwan dyan, napag-aralan ko kasi yung sa relevant code of UBS, nakalagay doon MAS GSR, yung Monetary Authority Singapore, pero ang nagmamaniobra doon ay itong Goldman Sachs Revenue. Kaya yung mga nakalagat dyan, nadadala doon sa Lux, pagkatapos dadalhin yung kwan sa iba, dito sa One Malaysian Development Bank, pagkatapos ay Berhad, pagkatapos yung iba dadalhin doon sa Hong Kong, Shanghai. Yan ang kuwan ko sa kanila, natuklasan ko sa kanila. Kaya pinaghati-hati. Ngayon si Jolo, yan ang nagpa-facilitate. Kaya nga nung magkaroon ng kaso yan tumakas yan, mantakin mo, sabi niya, wag na natin pag-usapan yan. Bakit? Bakit ganun ang salita mo, ulol? Kasi nahuhuli siya Kaya nung nagkabukingan yan, dahil may isang may isang whistleblower na ikinuwang sa isang yung babae na Briton na journalist Pero itong kwan na ito, pinatay nila ito Kinuha nila yung mapunta sa Amerika, pinasabog nila yung kwarto niya, yung tinutuluyan niyang kwarto sa hotel, namatay ito. Pero yun dating empleyado ng Swiss din ito. Hindi lang niya kayang tanggapin yung mga pangwawalang ng mga Marcos. Kaya nagkon siya ng whistleblower. Ito nga yung sa Petronas. Ang Petronas may kaugnayan yan sa mga Marcos dahil nga Pilindo, Petromine, Petronas, Petron. Yan. Ngayon, nung makwanyan, kinuan din. Kaya ito naman yung babaeng nakalimutan ko mga pangalan nito Outfield yata yan dahil hindi siya makapasok ngayon sa Singapore sa Malaysia. Ikukulong siya pag mapunta siya doon. Kaya lahat yan magkakasabwat dahil lahat na yung trabaho na yung Committee of 300. Kaya lang, ito si Marcos kasi binigyan siya ng susi. Ano yung susi na yun? Yung karapatan niya na pwede magbukas. Pero hindi naman niya alam. Paano niyang kukunin? Kaya nga, sabi ko, doon sa sulat ko, ipinakita ko doon. May nagbigay ako ng dahilan doon kung bakit hindi na ako pwedeng magkuhan ng mga restraining order. Dahil may mga nakaharang na sa kanila nadala na sila Kaya ipopos ko na lang yung sulat ko. Pag nakita niyan, bahala sila. Yan ang sinasabi ko. Kung ayaw nila, diwag. Ano ba naman sa akin kung hindi mabuksan yan? At ang magiging katulong ko dyan, yung
yun na nandun sa heading. Dahil siya nagbabantay eh. Kung hindi ka kilala, pero kasi sinabi niya doon sa kwan eh, yung sinabi ni Jesus na siya ang pintuan eh. Hindi naman siya ang pintuan. Oh, bulaan talaga yung putang ina Jesus na yan. Ang sarap sipain ng putang ina niyan. Oh, sabihin siya ang pintuan. Sino man pumasok ay yung sa kanyang kaharian. Tapos sabi niya pag hindi dumaan doon sa kanyang pintuan ay sasabihin niya na magnanakaw. Paano? Kaya nga siya nakabantay na doon. Pero hindi niya alam na may talagang nakabantay doon. Ginamit lang niya yung kwan na yung parang sa kwan tanga-tanga itong mga iglesia ni Cristo na matatakaw sa pera. Oh, kaya nga sabi ko nga wala kayong alam. Enlighten ko kayo. Talaga. Mula sa panahong palaging handog na susunugin, aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na maninira. Sinong kasuklam-suklam maninira? Yung diwa ni Jesus napunta kay Yung diwa ni Jesus napunta kay Marcos. Oh. At yung diwa na kaya nga ang sinasabing anak ng umaga, itong kanyang anak. Oh, dahil mula kay Lucifer napunta kay Jesus napunta kay Marcos. Ngayon, ang dakilang maninira ngayon 666. Ito dahil kanyang angkinin. Pero kasi ganito ang senaryo na nangyayari. Hindi na yung nakaupo ngayon, hindi yan ang tunay na anak ni Marcos. Yan ay nandoon sa tinago ni Trump yan. Oh, kaya pagpunta ni doon, kaya nung magpunta sa Grand Prix, yung komandidato, pagkatapos pupunta din yung doon. Inaayos niya yung ng Singapore. Doon sa monetary one dahil nga sila nagkuka ng revenue yan Singapore nakikinabang din sa kayamanan ng Pilipinas yan. Kaya napakahirap ang mga pinaggagawa ng mga Marcos. Kaya sila ang sinasabi ko na anti-Kristo. Kababayan niya, kaya niyang lukuhin, kaya niyang kuwanin para hindi malaman ang katotohanan. Para malaman na kanila talaga yan. Ngayon, paano? Buhay ako. Kaya kaya sila ang sinasabi na Kaya ngayon, ang lumalabas na maninira, ito si BBM at saka si Trump, yung tunay na anak ni Marcos. Kaya nga dapat yan, ma-DNA din yung putang ng Marcos na yan. Dahil ang tunay niyang hindi naman siya Puro mga clone yan At magkakaroon ng 1,290 araw. 1,290. Kaya napakabigat ang mga dapat nilang kinukuhan yan. Kaya dito, mapalad yung naghihintay na datnan ng 1,335 araw. Yan, ngayon pumasok na yung yung hinala ko. Kaya lang, hindi ko dapat interpretin yan. Kung paano yan. Dahil gagamitin nila sa pagbubukas yan. Pero doon sa sulat ko, nakalagay yun. Yung significance of 1,335 days na nakakuan doon sa aklat ni Daniel. Na nakakuan doon. Daniel 12:11 to 12. Ang tagal kong inantay yan. Di mapalad ako. Mapalad ako dahil pinagtsagaan kong kuwanin yan. Talagang hinahanap ko talaga yan. Kaya nga, nung malaman ko yun na ganun naglaro na yung isip ko para kung paano ito, mga ganito, pinagkuhanan ko lahat. Maraming lihim yan, yung 1,335. Nandyan ang kuhan. Kaya nga sabi ko, ang bawat halos taon-taon, nagbabago ang paraan ng pagbubukas. Kaya pala sinabi sa yung awit to, bakit ang mga bansa ay nangangagugulo?
At ang mga bayan ay nangakala na walang kabuluhang bagay. Bakit nga ba? Kasi napaniwala ang mga tao, ang sangkatauhan, na kay Marcos talaga yung mga kayamanan na yan. Eh hindi naman. Yan ang pinaglalaban ko. Nakalaan yan sa mga hirap. Pinaglalaban ko ang karapatan ng mga mahirap. Pero kasi, hindi naman ang mahirap kasi kung minsan, pag nagkakita, dapat hanapin muna ninyo yung Panginoon ng mga hukbo at saka yung sinasabi kong, oo, yun. Dahil nga, siya magbibigay, hindi naman ako nakapangalan lang sa akin. Pinangalagaan ko lang para hindi lang makuha ng mga magnanakaw na Marcos, yung mga Duterte na yan, o yung mga China na yan, yung mga Juan na yan, Trump na yan, yung mga group of 20. Kaya nga napakabigat eh. Kaya nga, yan, nakalaan talaga sa mga hirap sapagkat sa una pa lang ay sinabi na ng diktador na magnanakaw. Inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Oh, nawala na sa kanya. Kaya nga gumawa siya na napakaraming dokumento na pinamumudmod at pinaniwalaan naman ng mga tao. Hindi dapat guna. Ang dokumento ay yan ay pinangangalagaan. Hindi yan dinalabas. Eh kung may kumupit at mas magaling sa kanya, di nawala yun. Mawawala talaga sa kanya. Kaya nga, tanga-tanga itong mga kwan ito. Kung gayon, sabi niya, iisang kautusan lamang meron sa inyo. Yung mga tao niya. Mangaghanda kayo sa pagbubulaan at mga hamak na salita hanggang sa panahon ng pagbabago. Ito nga yung sinasabi kong pagbabago. Yung nakabatay sa 135 days. Ngayon na nga. Kaya nga, yan, nakuha ko na yan. Kaya pwede ko na i-post yung yung sulat ko. Kasi doon pa lang sa heading hindi na ninyo alam kung sino yun eh. Kaya, at doon, mayroon din akong doon reklamo. Yun sinasabi kong judicial review. Sinulat ko din yon na dapat hindi makialam ang mga Marcos, hindi dapat makialam ang China, hindi dapat makialam ang Amerika sa mga kwan na ito dahil ito pag-aari lang ng mga mahihirap dito. Pero yan ang gusto nilang agawin. Kaya nga hindi makakwan nakasabwat ang mga politiko dito na mga magnanakaw, mga kupal na pagkita lang ng pera kwan na. Okay na sa kanila. Pero hindi nila alam, bandang huli, wawalain din sila. Kaya nga, ngayon, kasi may mga kasagutan pa dito Pero ito, ikukuhan ko na lang ito yung Black Nazarene Ipapaliwanag ko pa rin. Dahil upang magising na kayo sa katotohanan. Ngayon, pag nakita niya yung sulat ko na yun, hindi naman, kung hindi ka naman kilala nung kwan, hindi rin niya bubuksan yan. Yung sinulatan ko, kailangan kilala niya at alam niya kung alam at kailangan yung kwan na yan, alam niya yung paraan kung paano pagbubukas. Kilala niya ako. Paano yan? Paano? Sinasabi ko sa inyo, mga tanga-tanga kayong mga matatakaw sa pera, mga politiko. Manda na kayo, ma-audit na kayo. Kaya, naku, paano kaya ang gagawin sa inyo? Dapat yan, malagyan kayo ng collar ng GPS. Hindi dito na, pagkatapos may kadena na nakalawit dyan. Hindi baling gumala kayo kung saan kayo gusto. Alam nila kung saan ka. O di kaya pababantayan ko kayo sa mga nitibo. Yun ang putang ina niyan. Pag pumalma yan, barilin mo, patayin mo. Sabihin ko, total, mga walang silbi yan Mga magnanakaw yan. Mga karumal-dumal sa paningin ng Panginoon. Kaya yung yung 1,290, hindi ninyo alam ang gagawin doon. Kaya yan ang huling paraan ng pagbubukas, 1,335 days. Kung hindi mo alam yan, wala. Hindi nyo alam sabihin yan. Kaya kinuha ko na yan.
Ano mangyayari yung mga meeting-meeting ninyo doon sa Singapore? Makukuha ba ninyo? Hindi nyo makukuha kasi yung 1MDB, yan ang pinapangarap ng putang ng bugok na anak ni Marcos, yung tunay na anak ni Marcos, na gagamitin sa maharlika investment fund. O, wala nakuha. O, kasi nailantan na sa akin yan. Pagkatapos ang kinuha niya, yung PhilHealth, kung ano-anong pinagkukuha niya dito, yung sa Land Bank, yung pinasusuli sa kanya, hindi nang kuan. Ngayon, upang kuan, gagamit na lang sila ng polymer. Ang dali lang mahuli ang mga laro nila O, kaya tinatawanan ko lang sila O, ngayon, sige na. Malalaman ninyo.